since 1998. Energy, 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 energy! Same, same, pero iba. Same, same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Una sa lahat, gusto kong malaman ninyo na isa lamang po akong babaeng nagmamahal ng tunay. Pero hindi ko po alam kung hanggang kailan ko ba kayang ibigay ang pagmamahal na ito. Almost 6 years na po kami ng boyfriend ko. At pakiramdam ko, pagod na ako sa kanya. Tinatry ko naman na sabihin sa sarili ko na kaya ko pa, pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko, hindi na worth it to. To begin with, yung nangyari noon sa ex niya at sa mga dati niyang kaibigan. Unahin na po natin yung sa ex niya. 2 years na kami, tapos yung ex niya, dati, hindi pa tumitigil sa pagpaparinig sa Facebook. And unfortunately, Lindsay, katrabaho niya pa yung ex niya. Nasa iisang workplace lamang sila. Napagod ako dati kasi kinailangan ko pang hilingin sa kanya palagi na baka naman pwedeng patigilin niya yung ex niya. Patigilin sa pagpo-post ng mga bagay na nakakasira sa akin. Alam mo yung mga unfair na pagpapatama sa akin at sa relationship namin? Dahil sa ex niya, hanggang ngayon, pakiramdam ko, ginajudge ako ng mga tao. Lalong-lalo na kapag kasama ko yung pamilya ng boyfriend ko. Kasi hindi naman tumigil yung ex niya sa pagpunta sa bahay nila. Tapos, nagpapainom pa doon yung ex niya.
sa pamilya niya at sa barkada niya. Siguro sasabihin ng iba, tapos na yon. Matagal na yon. Oo nga, natapos na yon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung paano ako na-insulto dahil sa mga ginawa ng taong yon. Lalong-lalo na, di ko makakalimutan kung paanong hindi siya gumawa ng paraan para magkusa na pigilan yung ex niya. Pangalawa, yung doon sa pamilya niya. Pakiramdam ko kasi, sobrang pinipilit ko lamang yung sarili ko sa mga taong hindi naman talaga ako tanggap at gusto. Aaminin ko, partly it was my fault dahil sa pagiging people pleaser ko. Ngayon ko lang na-realize na sobra pala akong nahihirapan. Ginawa ko ang lahat ng yon para lamang makuha yung respeto nila. Samantalang sa pamilya ko, sobra-sobra yung binibigay nilang atensyon at pagmamahal sa boyfriend ko. Hindi ko naman sinabi sa kanya kahit kailan yung mga nangyaring hindi maganda sa amin ang pamilya niya. And it hurts to feel this way. Pakiramdam ko, ako lang talaga yung nag-e-effort para magustuhan ako ng mga taong nakapalibot sa kanya. And lastly, sa dati niyang mga kaibigan. I'll cut the story short. Hindi niya ako pinagtanggol sa kanila. Lahat ng pang-iinsulto, hindi man lang niya ako pinagtanggol. I wanted him to at least say something. Kesa yung kina-cut off niya lang yung mga kaibigan niya nang hindi man lang ine-explain o dinedepensahan ako na girlfriend niya. Wala man lang siyang sinabi. Kaya ang tingin ng lahat, ako yung kontrabida. Kasi ako raw yung bad influence sa boyfriend ko. Pagod na po akong mag-explain sa lahat. And I feel like I wasted almost 6 years of my life sa taong hindi ako kayang ipagtanggol at hindi ako kayang panindigan. Oo, mabait siya. At oo, mahal na mahal ko siya. Pero sapat ba ang mga ito? Please enlighten me, DJ Lindsay. Kakapit pa ba ako? O baka kailangan ko ng kalimutan ng lahat ng ito? At magsimula na lang all over again. I just miss my old self so much. Hindi ko na alam kung paano maging genuinely happy. Hindi ko na matandaan kung kailan yung beses na or kailan yung oras na tumawa ako dahil sa sobrang saya. Ilang beses ba nangyari yon? Ano bang dahilan nun? Hindi ko na matandaan.
DJ Lindsay, hihintayin ko po lahat ng masasabi ninyo. Good or bad, tatanggapin ko po. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking story. Ako po si Nancy. At ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin nga radyo. Sabihin mo. Energy! Nancy! Kamusta ka naman dyan, girl? 6 years no? In love na in love. Taka lang, Nancy, ha? Uy, bago po natin to basahin yung mga comments po ninyo, you can check us out on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ipagpatawad nyo po ang aking boses na parang pabo pa rin. Sorry na. Oo. Alam mo naman, ang paggaling mula sa trangkaso ay step by step. Step by step. Slowly but surely. Ang trangkaso, hindi siya yung basta-basta gagaling na parang pagising mo sa isang umaga okay ka na, wala nang problema, ganyan. Makakahinga ka na ng malalim. Hindi ganun ang trangkaso 'di ba? Ang hirap, ang trangkaso unti-unti, parang every day nagbabago yung sitwasyon ng sistema mo. 'Di ba? Yung katawan mo, 'di ba? Nagiging okay siya every day. Hindi siya yung isang bagsakan okay ka na agad. Wala. Kasi ganyan yung nararamdaman ko ngayon. Kapit lang, Lindsay mo. Oo. Binigyan ng advice sa sarili. Matulog ka kasi ng maaga para makarecover yung katawan mo. Anyway, hello muna sa lahat po ng mga nakatutok na sa atin. Si Ate Yoli, si Yoli Regodon, si Ate Yoli Ruiz, si Vivian Cavan, si Richard Dolom, at saka si Macy Canales. Sabi ni Macy, yun ang masakit yung mahal mo ang tao na yun pero hindi kakayang ipaglaban sa lahat ng tao sa paligid niya. So sad naman, DJ Lenzy. Bakit nasabi yun ni Macy? Kasi nga po, yung boyfriend niya, parang feeling niya lagi siyang nasa gera. Alam mo yun? Ito yung talagang nakakapagod sa lahat I don't know if magigets mo ako dito. Pero a relationship kasi para sa akin is supposed to be your your safe haven. 'Di ba? Yung lagi kang at peace. Yung tipong kapag yung relasyon mo yung pinag-uusapan, wala kang kahit anong hindi naman wala talaga totaling problema na masasabi, pero alam mo yon, it's the least of your issues and concerns, no? Yun yung kapag relationship mo. Kasi alam mo yung toxic na minsan na nasa trabaho ka, nandyan ka sa negosyo mo, minsan ang dami din problema sa mga kaibigan, problema sa pamilya. Tapos ang gusto mo sana, no, pagdating dun sa aspeto na relationship mo, yun yung sweet mo na maikikwento sa ibang tao. Wow! Yung kahit napaka-chaotic, napakagulo ng ibang department ng buhay. Ibang aspeto ng buhay mo, kahit napakagulo niyan, pagdating sa relationship mo, siya yung pinaka-sweet na maikikwento mo sa ibang tao. Diba? Hindi man perfect, but at least hindi siya toxic. 'Di ba, sa buhay mo, sa isip mo, sa puso mo, no? Yun yung goal natin kapag meron tayong relasyon. Although there will be times talaga na ma-challenge yung relationship ninyo, pero para sa akin dapat mas lamang yung ang sarap sa pakiramdam na may ganito kong relasyon. Yung hindi nakaka-stress, yung every time na iniisip mo yung jowa mo, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, gusto mo, nagka-crave ka sa attention at nagka-crave ka sa presence nila because yun yung safe space mo, safe place mo, ganyan. Na tipong pag may problema ka, gusto mo lang tumakbo dun sa partner mo, dun sa boyfriend mo kasi alam mo na meron siyang solusyon. Alam mo na minsan kahit hindi siya makapag-provide sa'yo ng answers, yung mere presence niya lang nandyan, parang nababawasan lahat ng load mo na problema. Ganun ang relasyon dapat Pero kasi baliktad, ang nangyayari dito kay Nancy, yung jowa niya, yung number 1 source ng kanyang stress.
Ang bigat dalhin yan, ha? Diba kapag meron kang problema personally, lalo na kung yan yung pinaka-importanteng aspeto sa buhay mo at the moment, tapos yan din yung pinaka-mabigat na dinadala mo, ang hirap gumalaw, ha? Sa trabaho, ang hirap makipag-deal sa mga tao, sa pamilya, sa mga kaibigan mo. Hindi ka magpa-function ng maayos kasi there is something bothering you, eh. Diba? Yan yung nangyayari kay Nancy ngayon. Diba? Kasi parang feeling niya, pagod na siya because problema niya yung jowa niya, hindi siya kayang ipaglaban. Problema niya yung pamilya ng jowa niya dahil hindi siya matanggap. Problema niya yung ex ng jowa niya dahil umeepal pa rin hanggang ngayon, di ba? Nakakalungkot lang na meron tayong pangga na nagsasuffer, di ba? That way, di ba? So, ano bang masasabi ninyo tungkol dito? Anong masasabi ninyo sa mga ex na nga, nagpapainom pa sa pamilya at saka sa mga kaibigan? Inuman lang pala ang labanan, oo. Ay nako, nasan ba si Kapitan? Diba? Ipasara natin yung mga kalsada dyan, magpainom kayo. Yun lang pala labanan, tulungan kita, friend. Diba? Oo, tapos, na-experience mo na yan. Yung tipong yung pamilya, hindi ka kayang gustuhin. Just because napaka-attached sila, masyado silang attached doon sa ex ng anak nila. O kaya nung kapatid nila. Nakakainis, di ba? Ang eepal. Anyway, may resistance naman talaga. Oo, lalo na kung matagal din sila nung ex, di ba? Tapos nakuha na niya yung loob ng pamilya, ganyan. Magkakaroon ng resistance. Pero ano bang masasabi niya? Sige, kayo muna. O sabi dito ng mga pangga natin, ha? Sabi ni Marife Fidelis, te, araw ng kalayaan ngayon, bumitaw ka na, te. O, hindi ka na mahal niyan. Baka po ikaw na lang ang nagsusumiksik dyan. Masakit na katotohanan, mahal mo pero hindi mo kakampi. Oh my gosh. That is so true. Diba? Yan pa, ha? That reminds me. Buti lang na-remind tayo ni Marife na yung boyfriend o yung partner natin, yung girlfriend natin, is supposed to be our partner in crime. Diba? Yung tipong kahit alam mo sa sarili mo na mali ka, tatakbo ka sa kanya, tapos gagawa siya ng paraan para maging okay yung pakiramdam mo. Diba? Kahit na masaktan ka, at least ipaparealize niya sa'yo yung pagkakamali mo, pero kakampihan ka niya. Diba? Yung aawayin niyo lahat ng tao, kahit mali ka, aawayin niya lahat ng tao. Tapos kakaltukan ka niya kapag kayong dalawa na lang. Ano ba kasi ginawa yun? Mali nga yun eh. Diba? Mali yun, wag mo nang uulitin yun. Mapapahamak tayo sa ginagawa mo. Yung mga ganyan. Pero magkakampi kayo, pero ipagtatanggol ka niya sa harap ng ibang tao. Diba? O sabi naman dito ni Nashreen, dapat pag ex na, wag nang babalikan. Sabi naman ni Ravizal, nasa radio po ako pero nangangati kamay kung mag-comment. Uy, baka magkakapera ka, ti Ravizal. Oo, magkakapera yan. Saan ba banda? Sa kanan o sa kaliwa? Oo. Saang palad yan? Sabi pa dito, dapat pag ex na, ekis na dapat yan. Diba? Not pag ex na hindi na binibigyan ng pagkakataon na ma-expose pa sa pamilya mo. Sabi naman ni Alicia Guevara, para sa iyo, sender, huwag ka namang magpakatanga. Ganyan na nga yung pinapakita ng pamilya ng boyfriend mo. Hindi ka man lang maipagtanggol, especially sa ex niya. Ay naku, layuan mo na yan. Kahit na mahal mo, mag-back out ka na. Diba? O sabi naman dito ni Ate Feli Katapang, to you sender, bitaw na po. Ikaw na, hindi mo deserve ang ganyang treatment ng guy. Back up ka na po. You deserve someone better na kaya kang mahalin at ipagtanggol sa lahat ng tao. Ay nako, sabi pa dito ng mga pangga natin, ha. Nako, good morning DJ Lindsay. Oo, dapat yung mga ganyang tao hindi rin pinaglalaban. Hindi ka nga niya pinaglalaban sa ibang tao, wag mo rin siyang ipaglaban sa sarili mo. Diba? Uy, may ganyan, ha. Diba? Yung tipong kahit na gustong-gusto mo siya, sinasabi ng isip mo na hindi siya yung tamang tao para sa'yo. Sinasabi ng puso mo na I love him, I love him, I love him, I want to spend the rest of my life with him. Pero sabi ng isip mo, mahal mo nga. Ang tanong, mahal ka ba? Paano mo masasabing mahal ka ni hindi ka man lang maihatid, maisundo, di ba? Di ba? Paano mo masasabing mahal ka sa tuwing kailangan mo siya, wala, nandun siya sa barkada niya, nagbabasketball. Grabe. Sabi naman ni Macy, kasi kung mahal ka niyan, hindi ka niya dapat paglaban ka niya kahit sa pamilya niya pa. Ay, totoo, may mga ganyang story, ha?
yung tipong against all odds. Pero mahal nila yung isa't isa. Mahirap, pero mahal nila yung isa't isa. Well, dun sa tanong mo na isusuko mo na ba, kakapit ka pa ba, o dapat ka nang magsimula all over again, this time without your boyfriend? Kasi 6 years na, no? Napaka-importante kasi sa akin ng peace of mind, bakla. Oo, pangga. Ngayon kapag hindi na ako napapakali, yung araw-araw na lang siya na lang yung source ng stress ko. Bakit pa ako lalaban? Bakit pa ako kakapit? 'Di ba? Parang napakahirap na ng sitwasyon. I'm not saying na kapag mahirap ang sitwasyon, bumitaw ka na agad ha. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong mag-stick doon sa situation because alam mo na potentially magiging okay ang lahat eh. 'Di ba? May posibilidad na kailangan mo lang siyang ipaglaban kasi lumalaban din siya para sa'yo. 'Di ba? Kaya alam mo na it's going to be okay in the end, na meron kayong patutunguhan na maganda. Pero kapag ganyan, na hindi ka pinaglalaban sa pamilya mo, hindi ka pinaglalaban sa mga kaibigan niya, hindi niya pinipigilan yung ex niya, sino kakampi mo? Wala. Lumalaban ka mag-isa, pangga. 'Di ba? Ikaw lang mag-isa yung lumalaban eh. Napakahirap, no? To be in a situation na ikaw lang talaga against everyone else. 'Di ba? Napakahirap niyan. Yung dapat may boyfriend ka, nakakampi mo sa mga bagay-bagay, pero siya rin yung walang ginagawa. Para lang siyang palamuti sa gilid. 'Di ba? Kaya kung ako sa'yo ha, sabi mo nga you've wasted 6 years of your life. Huwag ka na maghintay ng another 6 years pa bago ka magising ha, sa katotohanan. Kasi pahihirapan mo lang talaga yung isip mo dyan. Sabi pa dito ha, ni Arch, just as people fall in love, they can also fall out of love. Various issues such as personal insecurities, external noise from exes and pakialamerong people, and irreconcilable differences can certainly drive a wedge between you and your significant other. Pero nasubukan mo na bang magkaroon ng open dialogue sa jowa mo about these issues? Kung di alam ng jowa mo na may problema, paano mabibigyan ng solusyon? I have this sense na may lack of communication base sa pagsasalaysay ng story. Well, hindi natin sure. Baka kulang daw yung story mo, letter sender. Pero bilang babae ha, 6 years, I'm sure 'di ba kahit papaano nakapag-usap na sila. Hindi ko alam kung how deep yung kanilang pag-uusap, how intense, 'di ba, how extreme yung pag-uusap nila. Pero I'm pretty sure alam ng jowa mo na nagsasuffer ka. Posibleng hindi. 'Di ba? Kasi partner mo 'yan eh, jowa mo 'yan eh. Oo. So ikaw, kung hindi niya nararamdaman yung struggle mo at yung, alam mo yun, yung challenges na fine-face mo at parang baliwala lang sa kanya, I think you should decide for yourself kasi meron ka namang sariling judgment eh. At sarili mo naman yung pinag-uusapan natin dito. Hindi buhay ng kapitbahay mo, hindi buhay ng jowa mo, at lalong hindi buhay ng pamilya ng jowa mo. So you should decide for yourself. Para sa akin lang naman yun. Minsan kasi kapag masyado ka pang naging di ba? Masyado mong kino-consider yung mararamdaman ng ibang tao. Ang ending ikaw yung kawawa, 'di ba? Madalas yung mga taong masyadong considerate sa feelings ng iba. Yung masyadong inaalala yung welfare ng ibang tao. Yung baka mamaya masaktan siya, baka mamaya malungkot siya, baka mamaya ganito yung maramdaman niya, baka isipin niya hindi siya mahalaga kapag sinabi ko to. Minsan tayo yung mga mas nasasaktan. 'Di ba? Tas minsan ang ending tayo pa yung nagiging kontrabida nga tulad ng nandyan sa story mo. 'Di ba? Ikaw na nga yung lumalabas na kontrabida. So if I were you, kapag sobrang nahirapan ka na, 6 years tas pakiramdam mo wala kang kakampi sa buhay, 'di ba? Feeling mo wala kang jowa kahit may jowa ka naman. Worst yung ganyang sitwasyon ha. You feel alone kahit na alam mo naman na meron kang jowa. 'Di ba? You feel alone na lumalaban sa, 'di ba, sa challenge na 'yan ng alam mo naman na may jowa ka. Napakasakit niyan. I've been there. Wow. Promise, napakasakit niyan. Mas maganda wag ka na lang magjowa kung ganun din lang naman. Mapapagod ka rin. Sa ibang bagay mo na lang pagurin yung sarili mo, 'di ba? Ay, Lola Wish is watching. Ganun din si Marvin Concepcion. Hello naman. Love you. Why? Ganyan marupok ako. 'Di ba? Give up ka na lang. Pero bago ang lahat, 'di ba, i-explain mo doon sa jowa mo why you're giving up. Kung bakit aalis ka na sa sitwasyon na 'yan. 'Di ba? Kasi kailangan malaman niya rin eh. 'Di ba? Tapos kung may gagawin man siyang solusyon, di gawin niya, pero kapag pagod ka na,
ikaw na yan, magdesisyon ka na para sa sarili mo. Diba? Ang hirap niyan 6 years, tas ganyan yung sitwasyon. Walang nagbabago. Ba't pinaabot mo pa ng 6 years bago ka mag-decide na susuko na ba ako or what? Diba? Sana malagpasan mo tong moment na to, tong challenge na to sa buhay mo. Again, hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo kahit kanino, ha? Siguro sa umpisa, kailangan mong kilalanin yung mga tao, kailangan mong makisama. Pero kailangan mo rin syempre ipakita yung totoong ikaw. Kasi magpe-pretend ka lang na magpe-pretend kapag, alam mo yon, you keep on pleasing other people. Tapos hindi mo ipapakita yung totoong ikaw, yung totoong pagkatao mo. Ikaw ang mahihirapan, ikaw ang mapapagod in the end. Kaya kahit masama yung ugali mo, kung yan talaga yung ugali mo, ipakita mo sa kanila yan. Doon mo nga malalaman kung mamahalin ka nila talaga kung tatanggapin ka nila diba? Mag-a-adjust ka para sa kanila, pero dapat ipakita mo rin yung totoong ikaw. Diba? Kasi hindi habang buhay kaya mo mag-pretend na mabait kahit na demonyita ka naman talaga. Oo. Hindi mo kayang mag-pretend na, alam mo yon, na ikaw yung mabait na tao sa room. 'Di ba? Kahit na ikaw naman talaga yung dahilan kung bakit nagkagulo ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Maging totoo ka lang sa sarili mo. Tapos maa-attract mo yung mga taong para sa iyo talaga, 'di ba? Good morning po sa lahat ng mga pangga natin na nasa gantong sitwasyon. Yung, alam mo yun, pagod na at pigang-piga na. Wala nang natira sa kanila kasi lumaban na sila ng lumaban sa buhay. I feel for you guys. Sana maging okay na kayo. And do yourself a favor. After this long and tiring relationship, give yourself some time naman. 'Di ba? Na mag-adjust, na i-recalibrate kung ano man yung kailangan mong ayusin ulit sa sistema mo, 'di ba? Wow! I-restart mo yung sarili mo, 'di ba? I-restart mo. Kung yung computer nga nare-restart i-restart mo rin yung sarili mo. Diba? Pangga 9:37 na po ng umaga. Hello po sa lahat po ng mga kahit na sobrang nasaktan na ay naniniwala pa rin sa magic ng pag-ibig. Congratulations and thank you. Sana wag kayong mapagod na magmahal.